paggamit nitong mga unprogrammed appropriations. Uh, will the palace maintain its former position na wala akong basihan itong impeachment complaint? Una-una po kasi pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. Correct. At kung sinabing kickbacks, kailangan po pa rin patunayan. Patunayan. Ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. Correct. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang gawa na violation ang ating Pangulo. Di ba? Ayan yung mga Last kababayan follow-up yung po, impeachment Mr. complaint na yan na Rafael Yang, inanuhan si BBM, di ba? O, yan na yan. With regards to impeachment, Ay, babasura lang talaga yan. sabi ni Senator Amy Marcos, scripted na naman daw po. At parang scripted daw dahil yung unang complaint, yun nga, baliktad. Diba? So, nangangarap naman sila mga kababayan, no? Na ang i-impeach naman, kasuhan ng impeachment complaint, si BBM. Diba? Kaya, wala silang magawa, kundi, nga na lang. Alright? So, wala. Kahit anong gawin nila, hindi sila paniniwalaan. Wala nga silang pruweba, no? Kaya parang, sabi nga ni Atty. Claire Castro, parang kung kwento-kwento lamang, kung haka-haka lamang at wala ka mang basihan or dapat papatunayan na si BBM ay gumawa ng ganon, di ba? So, wala. Nga ka na lang. Right? So, pakinggan natin to. Ito, lawyer din ni First Lady. And then, ito rin susunod na, scripted din po. What's the, Bakit, sorry po, bakit naging scripted yung pangalawa? bali, yun rin po yata ang iniisip ng, ng minority ng side. Wala naman po kasi talaga silang maituturo na naging kamalian ng Pangulo. Correct. Yan naman din po ang lagi nila sasabihin tungkol sa pagpirma ng GAA, Correct. tungkol sa di umanong kickbacks na wala namang mga ebidensya. Walang pruweba. Una-una po, pinaliwanag na po natin to na hindi po naging lawyer ni First Lady Liza Marcos itong si Atty. Andre De Jesus. At sa ating pagkakaalam, ito din po ay kanyang dininay na meron silang ugnayan ng First Lady. At siya po mismo ang umamin na siya po ay naging lawyer ng PDP Laban Duterte Group. Inamin po niya yan. At ang nais po niya noon ay ma-legitimize ang grupo ng PDP Laban Duterte Group. So, muli, wala po siyang kaugnayan sa unang gina. Balik na lang po dun sa, sa inflation naman po. Ma'am, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas. Mataas pa rin ang presyo ng mga karne, isda at gulay sa palengke. And what is the intervention of the palace on this? So, ngayon po tatanungin po natin Kasalanan na naman ni Kiko, BBM yan. Kung ano ang pinaka-estado Diba? Kasalanan na wala naman, pa po ibabato tayo na naman kasi kay BBM yan. konteksto. Kasalanan na naman ni But, BBM. makaasa po Nagtaasan kayo yung mga na bilihin. makikipag-ugnayan po tayo kay Secretary Kiko patungkol po dyan. That's the last question, Yusek. Thank you po. Okay? Salamat. Patuloy na suporta ng national government sa BARM, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. Makakatiyak ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na walang patid na suporta ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang nalalapit na halalan sa BARM bilang pagkakataon para maipahayag ng mamamayan ang kanilang boses at mapalakas ang demokratikong pamumuno. Kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng BARM kung saan binigyang diin niya ang mahalagang tagumpay sa mahabang paghangad ng kapayapaan at pagkakaisa sa Mindanao. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ng Pangulo na sa loob ng 7 taon ay may malinaw na pag-unlad sa Mindanao. Napakalakas ng mga institusyon na itaguyod ang sariling pamamahala at mas tumibay ang ugnayan ng pambansang pamahalaan at pamahalaang Bangsamoro. Sa gitna nito, iginiit din ng Pangulo na ang kapayapaan ay dapat magsilbing pundasyon para sa mas malawak na kaunlaran, mas maraming oportunidad sa kabuhayan at mas maayos na pamumuhay ng bawat Pilipino sa rehiyon. Sa huli, nananawagan si Pangulong Marcos Jr. ng pagkakaisa at sama-samang pananagutan upang mapangalagaan ang kapayapaan. At para